What do you get when you wake up 3 o'clock in the morning, sprint through the airport, ride 5 hours on bumpy roads, explore El Nido for the nearest restaurants at night, and eat a plate full of beef kebab? Welcome to our day one of not so glamorous but totally worth it family trip to El Nido, Palawan. It's been a while since I traveled with my family, so let's see if it's going to be a complete chaos or one of the best moments of our lives. So, eto na nga, speaking of chaos, I think it just started. Paano naman kasi palyado na naman yung nakuhang maleta ng bunso namin. By the way, welcome to my channel. My name is Tony and this is our day one of our El Nido trip, and today's video is all about the journey, not just the destination. So if you're a mom, a travel lover, or someone who needs a break from burnout, come with us. You might just need this one too. We are actually an hour and a half early, so waiting pa kami ng aming boarding gate. Bakit nga ganun, no? Pag sa flight, 2 to 3 hours early, pero pag sa ibang bagay, laging late. Sana lagi na lang may flight, no? So while we're waiting, we're making sure na wala kami nakalimutan at hindi kami mag-exceed sa aming baggage allowance. Naiinip na ako, nagugutom at inaantok na. Buti na laging handa si Mudra. Dating Girl Scout yan eh, lagi may dalang pagkain. Kaya hindi na kami gagastos pa ng breakfast. So we have chicken hotdog and chicken bits. Chicken na tinadtad. So yan, madaling-madali na dahil kailangan na namin pumunta sa aming boarding gate at hindi kami dapat ma-late. And here are the kids, all smiles and all excited. So, eto nga pala yung aeroplanong nirentahan namin mula sa taxpayers' money. Char lang. Tagal, besh. Inip na ako. Finally, we are here in Puerto Princesa after an hour flight from Manila. And all of us are so excited na makarating El Nido. So excited na para magpahinga at matulog. Someone asked me, bakit nag-Puerto Princesa pa kayo, may direct flight naman to El Nido? It's because mas mahal kasi pag direct flight to El Nido rather than taking Puerto Princesa route. Nakarating na rin naman ako ng Puerto Princesa years ago at marami ding mapupuntahan dyan. So if you're planning to explore Puerto Princesa before going to El Nido, then you will need a lot of time. Actually, na-prank kami ng van na to, pero hindi naman masama. Kasi transfer van lang pala siya from the airport going to the van na maghatid sa amin sa El Nido. Where are we going? El Nido. El Nido na? Parang ilang minsan binibilang nga sa kanya. Marami kasi. Sa Palawan, strict sila sa no littering policy. Ibig sabihin, bawal magsulat. Char! What? Hindi po, sasakyan nyo. Ayan. Hindi ko na 20 hours na biyahe. Si Mudra Bells ay dating checker sa pelikula, so madalas siya talagang bumabiyahe nagta-travel kung saan siya nakakarating. At noon daw ay kaya pa niya magbiyahe ng 20 hours ngayon. 20 hours. Kaya ko yan. Bali ka. Ngayon, wala na. Wala na yung lakas. Mga 2 hours. May total of 6 hours drive nga pala from Puerto Princesa to El Nido, kasama doon ng 3 stopovers para mag-CR at mag-lunch. Hindi ko na lang sinama dito yung restaurant na kinainan namin kasi hindi talaga namin siya na-enjoy. Sa van, may panayang snacks. Lahat yata kami ay nakatulog. May nahilo, pero okay lang. I think it will be worth it sa dulo. Finally, we're here! Come and let's see what's inside.
Marian Suites is a 4-star hotel located at Sitio Kabugan, Barangay Masagana, El Nido, Palawan, and they have complete amenities from indoor pool, gym, breakfast area or lounge. They also have huge bedrooms, perfect for family and barcadas. They also offer complimentary drinks and snacks once you arrive at their hotel. So before we check one of their amenities, the pool area, dadaan muna tayo sa may cafe nila wherein doon din kami nagbe-breakfast. And as you can see, this area, may mga tables dyan, nandyan din ang elevator pataas ng kanilang mga rooms. And itong pool area, hindi siya masyadong kalakihan. At least the kids enjoyed it kahit malamig ang tubig. So here's one of the bedrooms with 2 queen-size bed, private bath, balcony, and television. Perfect for a family of 4 to 6 kung may kasamang kids. And this is the other bedroom with 2 single beds and a private bathroom. And this is actually 5 minutes walk to the beach and the nearest restaurants. Our first destination, the supermarket. Kailangan natin bumili ng tubig at iba pang kailangan natin. At isa sa mga nalaman namin ay hindi ka pwedeng basta-basta uminom kung saan-saan. And of course, during the night, kailangan na namin humanap ng makakainan. Like I said earlier, 3 to 5 minutes lang papuntang beach at sa mga local restaurants dito. Marami actually pagpipilian but medyo pricey lang talaga yung mga pagkain dito. Before going to El Nido, nag-check talaga muna kami kung saan may magandang mag-tour. But this one, yung paghahanap ng restaurant, ito yung hindi talaga namin nahanap. Nakailang balik kami sa mga restaurant kung saan masarap kumain. But then, we ended up exploring the place muna. Maglakad-lakad muna kami. Tingnan muna namin kung anong meron, kung saan pwede kami makapili, kung anong gusto namin kainin. Because during that time, wala talaga kami maisip kung anong gusto namin kainin, kung anong masarap. Because unang-una, because we don't know the place. Ano bang specialty nila. If you're a fan of Incognito, for sure, familiar ka sa location na to. This is a bar and restaurant, and during that time, wala pa masyadong tao dahil pabugso-bugso din ng ulan. So, nag-stroll din muna kami sa paligid, tinignan namin kung anong meron sa banda doon, kung anong makikita namin, and the picture-picture, nag-video. So, as you can see, this is a beach, and nung dumating kami dyan, wala pong masyadong naliliko dahil more on daungan talaga yan ng mga bangka. This is actually the first time magkakasama kami ng iba kong mga kapatid. Actually, hindi pa lahat kasama. So, naisipan na namin na magpunta dito just to unwind after all the problems, after all ng mga pagkasawi namin, and para makapagpahinga na rin. So this is a way for us to unwind, a way for us to breathe for a little, you know. So this is a good escape, as a quick escape for us to, you know, magkasama-sama and to relax. And it's so refreshing to see El Nido. Ang ganda pala niya talaga niya. No wonder why it's part of the 7 wonders. So, diba? Wow. Napakayaman talaga ng Pilipinas. Sabado. Ano masasabi niya ng feeling na yan? Hello. Masaya ako dahil kasama ko lahat ng mga anak ko. Ay, shut up. Thank you, Lord. Hindi pa lahat, diba? Hindi, yung kasama ko sa bahay na anak ko. Masaya ako dahil ganda ng panahon ngayon. Sabi ko kay Lord, sana po habang nandoon kami, samahan niyo po kami, huwag niyo po kami pababayaan doon, huwag niyo pong pababayaan umulan. Sana magandang panahon hanggang sa umuwi kami ng Lipa. At yun ay alam kong ibibigay ni Lord sa atin. Thank you, Lord. Thank you, Mama Mary. Thank you. Medyo maambo na. Hi!
Si Cassie. Itanong ako sa'yo, kambing ka ba o aso ka? Easy bird. At dahil wala na upuan doon sa grill kebab na binilhan namin ng pagkain, dito nila kami pinapunta. Siguro same lang ng may-ari. And for us, mas komportable dito dahil bukod sa alfresco, na-enjoy pa namin ang music at wala masyadong tao. At yung mga staff dito, they're very accommodating. Talaga maasikaso sila sa mga customers nila. Then kami ng kapatid ko, we checked upstairs kung saan nag-shooting ang Incognito para sa isa sa mga episodes nila. And ito lang pala yun. So, chinek na lang namin yung buong place and see kung ano bang, kung maganda ba yung view. Pero hindi pwedeng mag-dine in dito. So while we're waiting for our food, ito lang, ina-enjoy lang yung music, nakikigroove lang. So this is it, it's dinner time at ito na palang in-order namin. We didn't expect na ganito karami yung servings nila. We ordered chicken and beef kebab and hindi talaga namin naubos sa dami. Although masarap siya, pero dahil nga sa dami, sa mayonnaise, nakakaumay na. So hindi na namin naubos. Ako personally, hindi ko na siya naubos. So there you have it, guys. That's our day 1 of our El Nido tour. And this is all about our first time experience here in El Nido. And we are thankful to God na nakarating kami dito ng safe na dati pinapangarap lang namin bilang isang pamilya na makarating sa isang lugar ng sama-sama. At sana sa susunod, kumpleto na kami. Susunod for our day 2 of our El Nido trip. Saksihan ng mga nakakatawang kwento at ang ganda ng El Nido. Thank you so much for watching. Don't forget to hit the like, subscribe with the notification bell para updated kayo sa lahat ng happenings.